Arrest number 14. Let Narciso please come in. Miss Let. Lakay ibinida ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na bilib ang ibang mga bansa sa naging aksyon ng Pilipinas para tuluyang mapatigil ang pogo. Ayon kay PAOK Executive Director Gilbert Cruz, hindi inasahan ng mga ito ang executive order ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa total ban ng pogo. Hindi kasi anya ganito katindi ang hakbang ng ibang mga bansa sa pagtugon sa operasyon ng pogo. Sabi ni Cruz, kabilang sa mga bansang nakuha natin ang respeto ay ang Cambodia, Malaysia, Thailand at maging ang China. Ang biruan nga daw, yung dating problema ng Pilipinas ay problema naman nila ngayon dahil sa kanila lumipat ang mga ito. Sa katunayan, nagpupuntaan niya ang mga kinatawan ng mga bansang ito sa Pilipinas para personal na alamin kung paano ang ginawa natin sa mga dating pogo, tiningnan ang mga naipasarang pogo sites, kasama na rin ang pagresolba ng bansa sa mga insidente ng money laundering mula sa pogo. Lakay? Sabagay, totoo yan, Miss Net. Pasalamat din tayo sa Presidente, ha? Noon, ang dating Pangulong Digong, dyan na mayagpag, ha? Kasi nang hinayang ang dating Pangulong Digong sa kikitain sa mga pogo. Oo, yan ang rason ng dating Pangulong Digong, kaya ayaw ipatigil ang pogo. Kaya lang, yung social cost naman, ha? Ayan, ito ang daming kidnapping, ang daming krimen, ayan. Although na gumanda ating ekonomiya, lalo na mga nasa paligid ng dito sa may bandang entertainment city, ha? Abay, kaya lang yung mga krimen nangyari po nakalungkot. So talagang you have to bite the bullet, ika nga, ha? Kaya pasalamatin natin ating Presidente. O kita nyo, ha? Abay, hanga pala ang ibang bansa sa kanya, ha? Ba't sa ibang bansa kasi, gusto kita, kaya lang hindi na iniisip kung ano epekto sa society. Ayan. So, kaya ang sabi nga daw ng ibang mga bansa, nagulat sila doon, hindi talaga nila inasahan na maglalabas ng EO si Presidente para sa total ban. Yan ang senyales kay Mr. President. Mako niyo yung 1/4 ng pagiging diktador ni Apo Perde. Hindi lang diktador, lang. Wag namang diktador masakit sa tenga. Authoritarian, ayan, para medyo subtle ng konti. Pero ganun din yun. Ayan, kailangan ni Mr. President, 3 years na naman po kayo ang nararabi sa Malacanang. Abay, eto na, ha, huling punggol. Sabi nga natin, Mr. President, ha, abay magpakitang gilas kayo at kailangan mag-iwang kayo, ayan, ng tatak bongbong sa ating pamahalaan, Marcos the Jr. Ayan. Kailangan ni pagka para yung manadadaan dito sa Roas Boulevard. Yung Cultural Center, gawa ni Marcos yan. Ayan, paggawa ni Imelda yan. Mga ganun ba? Ayan, di ba? San Juanico Bridge, di ba? Ayan, San Juanico Bridge, ha? Regalo ni Apo Perde kay Imelda yan. Mga ganun ba? Wala pang nakitang ganyang tatak ng Marcos Jr. Misleta. Kaya siguro, LRT1. Kita mo, buhay na buhay pa ang LRT1. Ayan, so mga ganun po. Aminado naman si Presidente Lakay, masyadong matagal talaga yung malalaking infrastruktura. Kaya ang katwiran niya na lang at least nasisimulan ngayon sa kanyang administrasyon. Naku, eto pa, yung subway tunnel, ha? Secretary Vince, anyari na, ha? Mukhang natitengga na naman, Mr. Secretary, ha? Ayan, sabi, partial operation pa naman daw bago matapos ang termino ng Pangulong Marcos, ha? Mukhang panaginip na lang yata yan. Sana matuloy. Ayan, siguro mga ganyan dapat matutukan. Di ba, Miss Let? Ayan. Tama, Lakay. At siyempre, yung binabanggit na yung mararamdaman na ginhawa ng ating mga kababayan kasi yun daw yung hindi napagtutuunang pansin. Tsaka yung Kadiwa Center, Mr. President, yan ang ibinibida ninyo ng zona ninyo. Diyos ko, asan yung makadiwa? Hindi po maramdaman, Mr. President. Yung 20 pesos na kada kilo ng bigas, wala pa sa Kadiwa. Sa ibang lang, ha? Unahin siguro sa mga depressed areas, Mr. President. Ayan. At sa mga kadiwa, ha? Hindi sa Kampo Krame lang. Baka sabihin, mga pulis lang, anak ng Diyos. Dapat lahat. Ayan. Dapat sa mga palengke yan. Ayan. Siguro Lakay kailangan ay bilisan. Target naman talaga na madala sa buong bansa
Hindi pa nga lang ganun karami sa ngayon. Ayan. So, ano yung schedule ng Pangulong Marcos ngayong araw ng Miyerkules, Miss Let? May bisita lakay si Presidente pero mamayang hapon pa ito, movie cast, ayan, and production crew ng The Last Resort na pelikula. Mukhang mag-shooting ito dito sa Pilipinas. The Last Resort? Kaninong pelikula yan? Kanino nga ba ito? Si Manang Aimee ba? Si Manang Donald ano? Petrie ba yan? Donald Duck? Donald Petrie? Tama yung pronunciation? O kung ito nga iyon? The Last Resort. Akala ko parang Alameda in Malacanang. Akala ko producer Aimee Marcos. Hindi pala. Tama ako, kung hindi ako nagkakamali lakay, mukhang ang producer nito ay Manny Pangilinan lakay. Executive producer. Ayan, ano ba yan? Joint venture na ba nila Manny Pangilinan at Don Ramon San Miguel Ang? RSA. O nga pala yung kanilang joint venture sa merger diyan sa mga expressways natin, mga tollways natin. Dapat mag-ayos na itong dalawa. MVP at bossing RSA. Ayan. So anyway, sige, abangan natin yan, Miss Let. At pakisabi sa Malacanang, baka mamaya may press briefing kayo dyan. Yung mga miyembro ng mga opisyal ng Department of Health, abay ilan-ilan na lamang ang natira dyan sa Department of Health. Nandun lahat sa Geneva, Switzerland. Megit 50, Diyos ko. Ang natira na lang yata, ilang bang opisyal ang natira sa Department of Health? Ayan. Ang OIC daw si Yusek Ike o Mike Bravo. Ayan. Ilan na lang sila natira dyan. Sabi daw next time ka na. Ayan, huwag ka nang sumama sa Geneva, Switzerland. Doon ka na lang sa Africa at Timbuktu. Yan ba yung lakay? World Health Assembly? Yes, World Health Assembly. Ayan, kaya nagtatampo ilang opisyal, di sila nakasama doon sa mga 50. Samantalang kasama pa si Mrs. at kasama pa yung appointment secretary. Ayan, so, yan ang hinaing ng ating mga taga-Department of Health ngayon. Oo, mukhang may mga pangamba dyan lakay kasi 'di ba ang US ay tama ba kumalas o kakalas na sa World Health Organization kaya ayan. Medyo sila. May mga challenges. Tayo nagyayabang. Wala naman tayo pagyayabang. Ayan, magdodonate pa raw tayo ng $2 million doon. Diyos ko. Laki kasi nung mawawala dahil nga sa pagkalas ng US lakay, sila yung pinakamalaking contributor dyan. Ewan ko anong pambubol ang gagawin sa presidente dito ngayon dyan pagka in-explain, bakit ang dami-dami nyo? Anong ginagawa sa World Health Assembly na yan? Ayan, may pakinabang ba tayo dyan? Taxpayers money yan. Swiss franc pa ang gastos dyan. Ayan, at kung sino-sino isinama, Diyos ko, isang barangay. Anyway, so... Kailangan ma-justify lakay. Kasi yung mga gantong assembly, importante rin naman, pero yung laki ng delegasyon, yun siguro yung kailangang maipaliwanag. At saka kung sino-sinong kasama dyan, ba't parating kasama ang Mrs. Anong role niya dyan? Appointment secretary, at kung ano-ano pa dyan, pati chief ng PhilHealth, si Doc Mercado, nandun din, Anyway, marami. Ayan, mamaya pagka may oras papasadahan natin mga pangalan uli. Attendance ba? Hindi ko yung listahan mo lakay. Nabasa ko na. Ayan, kaya lang maraming nagtatanong. Ayan, baka pwede basahin uli. Ayan, baka kakakilala nila yung mga nandun sa Geneva, Switzerland. Hingi daw sila ng pasalubong na Swiss knife. Yun pala yun. Para mahinga ng pasalubong. Yes. Okay, maraming salamat, Miss Let. Okay nga, Rod. Good morning. Balik sa lakay. Daming bayan.